Good morning, Pilipinas. Good morning, Saksak Sinagor team. Thank you. Thank you that you always there for me. And nafe-feel ko na andun yung care nyo sa akin. Hindi man lahat, pero salamat na rin. Thank you sa naging inspirasyon ko sa buhay ko, ang nabuo kong pamilya, mga anak ko, si Honey, si Randall, si Jeremy, at sa dalawang apo ko, si Lok, si Miho, at si Jan, na naging parte sa buhay namin na asawa ni Honey. Nang dumating kami dito sa US, yun, 2022, July 16, pina-enroll ko yung mga bata. Tapos, August 10, 2022, so nag-aral yung mga bata. So, happy ako. Everything smooth, everything okay. Yung dalawang bata, si Randa, si Jeremy. So, wala akong connection dito. So, I'm decided, kasi may certificate na ako sa caregiver that time. So, I'm decided to connect one of the agency here in Port St. Lucie para lang may magawa ako na andun yung mga bata sa school, magwo-work ako ng ilang oras. So, pumunta ako ng agency, submit ko all my documents na need nila. And then, may na-meet ako doon na isang Filipina. So, just like talking to her, na parang, siyempre, Pilipino. And then, in-interview ako one of the staff sa agency, and then, sinabihan ako na, dinid na i-background check muna ako bago ako tanggapin. So, umuwi ako ng bahay, and then, gamit ko yung laptop ko. Then, nag-apply ako sa FedEx. Yung nag-apply ako ng FedEx, kinabukasan, tinawagan ako for interview. So, pumunta ako ng FedEx, in-interview ako, and then, so far naman, tinitrain naman, and then, pumasa. Madali lang kasi dito. Madali, parang sisiw lang yung dating dito pag interview, o gana kung kaya. Ano lang tawag niyan? Paastiga yung dating. Sinabihan ako ng HR na pwede ba akong mag-work agad-agad. Mamili ako ng time. So, pinili ko yung time, 10 o'clock evening until 5 o'clock morning, para lang may time ako na i-prepare yung mga anak ko. Kasi pupunta ng school. So, that day, night time, nag-work ako kaagad. After 2 days, tinawagan ako ng agency na approve na yung background check ko. So, sinabi ko sa kanila, I don't want to accept the offer kasi meron akong work sa FedEx. So, tuloy yung buhay ko. Happy kami mga bata. Happy ako. And then, suddenly, merong nag-recommend sa akin na alagaan ko yung client na 96 years old doon sa Jinsin. So, ang time ko, pagdating ko sa bahay, 5 o'clock, prepare mga bata, yung andun yung mga bata sa school, diretso ako doon kay Connie. So, ihatid ko mga bata sa school. So, in ko kay Connie, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, and 3. Until 3 o'clock. Kasi kailangan pumunta pa ako sa school ng mga bata, i-pick up ko yung mga bata. Kasi priority ko pa rin yung mga anak ko. Kaya nga promise ko sa dad nila, that time, kahit anong mangyari, priority ko mga bata. So, after 2 weeks, tinawagan ako yung Filipina. Sinabihan niya ako na, G, kasi nanghingi siya that time ng number doon sa agency, so binigyan ko naman. So, hindi ko ini-expect na tawagan niya ako. Sabi niya, G, available ka ba that time? Na binigay niya na ang time na binigay niya, 12 o'clock
12 o'clock noon until 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 hours. 6 hours a day. Imagine a day, 6 hours a day. Sabi ko, anong gagawin? Merong naghahanap na isang pamilya na doktor yung husband and then accountant yung wife, na gusto ng doktor na alagaan yung wife niya kasi dementia. So, ako naman, go ako niyan. Kasi naghanap ng Filipina. Kasi Filipina yung alagaan. So, sabi ko sa kanya, okay, available ako that time. Yun, kasi inalagaan ko yung Connie, yung 96 years old, every Saturday and Sunday, 12 hours. Start ako ng 7 o'clock ng morning, and then tapos ko yung 7 o'clock evening. So, si Randall yung take charge kay Jeremy. Meron naman silang kasama sa bahay, yung may-ari ng inupahan namin na room. So, it's happened, bago ako umalis, prepare ko na yung pagkain, i-microwave ni Randall, kakain sila ni Jeremy that time. So, I'm proud of Randall na kaya niyang i-care yung kapatid niya si Jeremy that time. So, nagtulungan kaming tatlo. Yun ang technique naming tatlo na sinabi ko sa kanila na we need to stand our own over here. Kasi wala tayong kapamilya. Tayo-tayo lang. We need to trust each other, tayong tatlo. Kahit anong mangyari, you gonna tell me kung may mga problema kayo. Maliit man mga problema o kahit anong problema, kailangang sasabihin nyo sa akin. So, i-accept ko yung offer, pero kailangan ko muna mag-interview. So, that time, galing ako ng FedEx, diretso sa bahay, yun naman buhay, prepare mga bata. So, tinawagan ako ng anak ng doktor. So, yung tinawagan niya ako, sabi pa naman niya, text siya muna, hindi mo natawag text that time. Sabi niya, "Hi Margie, how are you?" Ako naman, hindi ako nag-reply na, yung number lang. Hindi talaga ako nag-reply. Kasi hindi ko kilala, ayaw ko yung tawag nito, yung scammer o kahit ano. So, meron siyang voicemail na pinadala. Sabi niya, "Hey Margie, this is Mel. Anak to ni Dr. Barrera. Tapos, my dad want to meet you in person para makita mo yung mom ko." So, nagpasama ako sa may-ari ng bahay kasi wala siyang work that time para banding din namin. So, bago kami pumunta doon, nag-reply ako kay Mel. Sabi ko, "How old your mom?" Sabi niya, that time Ate Iba is 80 years old. And then, sabi niya 80 years old. Sabi niya, "How about you? How old are you?" That time, I am 49 years old. So, sinabi ko sa kanya, I am 94 years old. Binaliktad ko yung 49. And then sabi niya, "Really? You're 94 years old?" "Yeah. How can you take care of my mom?" So, sinabi ko sa kanya, "Don't worry. I'm 94 years old, but I'm still kicking. I can handle your mom." So, hindi pa kami nagkita at the time. Yun. So, sabi niya, parang alanganin siya. Kasi sinabi ko 94 years old ako. Yung mom niya 80 years old. So, yun. Sabi niya, "Available ka ba? Gusto ka namin ma-meet in person." So, available ako that time. Kasi sabi niya 1 o'clock afternoon. So, nakatulog ako ng 4 hours. So, kasama ko yung si Ate Lorna pumunta sa bahay. Akala nila si Ate Lorna yung mag-alaga kay Ate Iba. So, pagdating pa namin sa bahay, andun yung Filipina na nirecommend niya ako sa family ni Mel. So, doon lang ako sa gilid. Nauna yung Filipina, si Ate Jo. Tapos sumunod si Ate Lorna, ako yung huli. Nakatingin lang ako sa pamilya ni Mel. Si Mel naman titig ng titig sa akin. Ako naman parang hindi ko siya tinignan kasi iba yung titig niya. Parang wala akong nakita. And then pinakilala ako, ito si Margie, ganito, ganyan.
Tapos nag-react si Mil. Are you serious? Are you 95 years old? Sabi ko naman, what do you think of me? Parang, sabi niya, oh, you gonna tease me. Sabi ko, hindi, binaliktad ko lang para lang joke-joke. So, nakita ko ni Ate Iba, nag-click kaming dalawa ni Ate Iba, inalaman ko sa Ate Iba, Bisaya, o di nag-click kaming dalawa. So that time, iba yung feeling ko sa pinakita ni Mel na tinanong ko yung isang caregiver, yung nag-alaga ni Ate Iba na nag-recommend sa akin regarding kay Mel. So sinabi, iba yung tama ni Mel sa'yo. Kasi pagkakain daw sila, hindi siya pinagsabihan ni Mel na, Ate Jo, you want to eat or something. Never yan nangyari. Kasi iba kasi dito sa US, hindi kagaya sa atin sa Pilipino. Tayo talaga, oh, kakain na kakain. Pero iba din dito. Pero hindi naman lahat, pero depende. So yun, sabi ko, pwede ba start ako bukas, hindi muna ngayon, kasi alanganin pa yung tulog ko, kasi antok pa ako that time. Sabi niya, o sige, anong oras ka pumunta dito? Sabi ko, ano bang oras na gusto niyong i-care ko sa Ate Iba? So sinabi, 12 o'clock noon until 6 o'clock. So sabi ko, tamang-tama to. So sinabi ko kay Ate Lorna, pasuyo, pwede bang i-ano mo yung mga anak ko sa kasama ng anak mo? Para lang pagbaba nila, so diretso na. Tapos sabi niya, okay, ako bahala sa anak mo. So, kinabukasan, pumunta ako doon sa bahay nila Mel para alagaan ko si Ate Iba. Yun. Ayaw kong tingnan si Mel, kasi iba kasi yung titig niya. Tapos sinabi ko sa sarili ko, that time, bago ako umalis sa Pilipinas na bitbit ko yung mga anak ko, nag-usap kami ng mga bata, si Hani, sabi ni Hani, Mami, pag nagkataon, ayaw namin na makipagrelasyon ka sa isang Filipino. I need to understand my kids. I need to respect ang idea nila kung bakit. Hindi ko sila tinanong, pero sinabi ko sa kanila, over my dead body. Ayaw ko makipagrelasyon ng Pinoy. Yun, nakatatak talaga, over my dead body. So, yun nangyari kasi Pinoy si Mel. Iba yung pagkaano ni Mel kasi yung dad kasi niya may pagka-mistiso. So, siyempre anak mistiso din. Pero wala, dinididma ko lang kasi ayaw ko talaga. Ayaw ko na magipagrelasyon. Then, tuloy yung buhay, dire-diretso every day pumunta ako doon, Monday to Friday. And then Saturday, Sunday, FedEx naman. And then gabi. No, yung FedEx, day off ko, Saturday. Saturday yung day off ko. Gabi, di ba? Gabi ako, 10 o'clock until 5 o'clock in the morning. So Saturday, Sunday, daytime, doon ako kay Connie. 12 hours yung work ko ni Connie. Para bang walang pahinga. Buti nga ako hindi nagkasakit that time. Kasi minsan, natutulog ako 4 o'clock. Not 4 o'clock, 4 hours. And then, ang mangyari, minsan natutulog na ako sa sasakyan ko. Pag break time doon sa FedEx, pumunta ako ng sasakyan ko, mag-alarm na ako, doon ako matutulog. Pero yung idlip-idlip lang ng tulog. So, minsan, pagdating ko, siyempre, 12 o'clock pa yung pasok ko kina Mel. Si Mel text agad, where are you, Margie? Agang-aga pa. Natutulog pa yung tao kasi, siyempre, gabi ako sa FedEx. So, kailangan pag alis ng mga bata, yun kasi nag-school bus na yung mga bata that time na nag-work na ako kina Mel. Pina-school bus ko kasama yung anak ni Ate Lorna. So, iisang bahay. Pagbaba nila, andyan si Ate Lorna. So, si Ate Lorna na. Pero si Randall, si Jeremy, di ka ni standard o napakainan ni Randall si Jeremy kasi piniprepare ko na yung pagkain bago ako umalis sa work. Microwave na ni Randall. So, text pa naman siya. Where are you, Margie? Sabi ko pa naman nag-reply. Natutulog yung tao, don't bother me. Hayaan mo, hindi ako malilate. O yun, hindi na nag-reply.
kasi ayaw ko kasi yung taong makulit na first time ako nakulitan na nag-text. Pagdating ko doon, hindi talaga kami imika ni Mel. Hindi din kami friend. And then, ang mukha ni Mel, stricto yung dating. Hindi din ako nagjujoke sa kanya. Kasi ayaw ko. Ayaw ko rin. Kasi ayaw kong sabihin ni Mel, baka nag-flirt ako ganito. Hindi ko, kinausap ko yung dad niya, si doktor. Tapos nakakonsentrate ako kay Ate Iba. Yun, banding namin ni Ate Iba, click kami talaga. Magtungits, kahit ano-ano na para patawanin ko siya. So nangyari that time, umabot ako ng 10 days. And then, iba no yung tama ni Mel. Iba na yung titig niya. Iba na talaga. Kaya nag-decide ako na i-give up ko yung work ko kay Ate Iba. Kasi ayaw ko. Kasi sinabi ko sarili ko, over my dead body. Ayaw ko na talaga. So that time, sinabi ni doktor na, okay ka ba, Margie? Sabi ko, okay lang ako. Sabi ni doktor na, Margie, na naunahan niya ako that time. Sabi niya, okay lang ba sa'yo na mag-relax ka muna? Kasi si Ate Iba mo, meron kaming gagawin na treatment and then tawagan kita pag nag-umpisa ulit na mag-care ka kay Iba. Naku, tuwang-tuwa ako kasi makawala ako nitong bahay na to. Sabi ko, yeah, I'm fine. It's okay. So, yung nalaman ni Mel na nakausap ko yung dad niya regarding kay Ate Iba, nag-react si Mel. Dad, what's going on? You cannot do that to Margie. Sabi ko, yeah, no, I'm fine. It's okay. Sabi ko, kailangan ni Ate Iba yung parang rehab yung dating. Kasi hindi ako kailangan. Kailangan yung nurse talaga doon sa parang facility. Yung mga ilang days lang. Pero ang plano ko, pag nakawala ako, mag-alibay na ako ni doktor na busy ako. Kahit hindi ako busy, busy-busyhan yung dating para hindi ako makabalik sa bahay na yun. So sabi ko kay doktor, sabi ko, hinag ko si Ate Iba, kasi uso kasi dito yung hug lang. Tapos hinag ko si doktor na ingat kayong dalawa, hindi ko hinahag si Mel. Kasi ayaw ko talaga, ayaw ko yung impact talaga na ayaw ko na magkagusto si Mel sa akin that time. So, umalis ako, diretso ako. Natulog ako diretso kasi kinagabihan, work na ulit sa FedEx. So, after a week, nag-send siya ng message sa akin. How are you, Margie? Hindi ako nag-reply sa kanya. Never talaga ako nag-reply. So, after a week, nag-reply ako. Sabi, iba pa naman yung reply ko. Natawa din ako. Sabi ko, why you text me? Stay away from me. Only send back. So, hindi nag-reply si Mel. I think na-feel ni Mel na stricta yung dating ko. So that time, tuloy yung life ko, work kay Connie. Then, minsan, i-hire ako kay Connie yung, I think, every Wednesday or Thursday, depende available ko. Pero, yung Saturday, Sunday na 12 hours a day, yun talaga time ko na binigay nila sa akin. So, FedEx gabi. So, happy. Happy ako. Happy kami mga bata. Yun. And then, after a month sa nangyari, nag-send ulit siya na, every time mag-send siya ng message, hindi ko na siya pinansin. So that time, parang na-board ako galing, Saturday that time, na-board ako, galing ako kay Connie, kinikare ko si Connie, and then, parang na-board ako. So, pass by ako doon ng Ginseng, meron akong nakita doon na parang bar yung dating, na gusto ko lang uminom ng kahit kunting margarita man lang para makapag-relax kasi puro trabaho nangyari sa akin. Pumasok ako ng bar, naka-uniform ako kasi galing ako kay Connie para lang uminom. Tapos yung pumasok na ako ng bar, order ako ng, sabi ko, margarita. Yun, lagyan ng salt, masarap yun, margarita. Uminom ako, tapos sabi ko kay Randall na anong gusto niyo para stop na lang ako. Tapos sabi niya, McDonald's, mami. So, may tumawag pa naman sa cellphone ko. Kita ko yung pangalan ni Mel. Hindi ko pinansin. Hindi ko pinansin talaga. So sabi niya, nag-text, where are you, Margie?
sabi ko, anong klase itong lalaki to pa? Where are you pa naman to? Para ano to, husband? So, sinabi ko, nag-react ako, sabi ko, just leave me alone. Bakit ka ba nagtitext? Hindi kita asawa. Tumawag ulit. So, siyempre, tinanggap ko yung tawag para lang pagalitan siya. Sabi ko, why you call me? Just leave me alone. Nakinig siya. Sabi pa naman niya, siguro napakinggan niya yung parang andun ako sa bar. Where are you? Sabi ko, so what? Sabi pa niya, Margie, stay away that place. That place not good for you. Sabi ko, why you know na andito ako sa ganitong lugar? Margie, I heard something. Margie, alam mo ba pag pumasok diyan sa mga ganyan, akala nila naghanap ka ng lalaki? Parang iba yung ano ko, yung feelings ko, ha? Kasi first time, sabi ko, ay naku, umalis ako, nagbayad ako diretso, umalis ako. Meron pa namang Amerikano na humabol sa akin. Hey, may I know you? May I know your name? Can I have your number? Sinabi ko pa naman, no. I gonna go home. My husband very strict. Where is your husband? My husband on the way. Really? No, just I want your number. I like you. No, sorry. I don't like you. Nag-alibay na talaga ako. Diretso ako na sasakyan. Tapos nalimutan ko na i-off yung cellphone ko. Nakinig pala si Mil that time. Para bang nataranta na ako yung nangyari. So diretso ako. Tapos nag-drive na ako. Kasi pauwi na ng bahay. May nagpakinggan ako. Sabi niya, see? Hindi ka pa naniwala sa akin, Margie. So Margie, you need to do something. Sabi na ganyan. Hinang up ko na, hindi na ako nakinig sa kanya. So, nalimutan ko na mag-pass by ng McDonald's. Nag-alibay na ako ni Randall na sarado, hindi pa sarado. Open pa, pero nalimutan ko na. Ang importante sa akin na makauwi ako ng bahay, kasi sabi ko sarili ko, kung anong mangyari sa akin, anong mangyari sa mga anak ko, kasi wala kaming pamilya dito. So, nakauwi ako sa bahay, happy ako, wala lang. Nag-text ulit si Mel, sabi niya, where are you? Hindi ko na pinansin. Hanggang kinabukasan, hindi ko talaga pinansin. So after a week that time, mga I think 1 month and a week, nag-text ulit. Sabi niya, Margie, please, I begging you. Sabi niya, mag-reply ka naman. After a day, nag-reply ako kay Mel. Sabi ko, please Mel, stay away from me. Sabi ko ng ganyan. So, hindi siya nag-reply. Parang kinikim-kim lang ni Mel yung mga reply ko na grabe talaga, stricta. Yung parang, wow, para ka ng virgin, stricta ka pa dyan. So, minsan natatawa na lang ako. Pati yun si Ate Lorna, natatawa na lang sa ginawa ko. Hindi alam ni Honey na nangyari, kasi open ako kay Honey. Si Honey kasi parang best friend ko na rin kahit anak ko siya. Hindi ko pinaalam sa kanya, kasi ayaw ko na talaga. Sabi ko sarili ko, ayaw ko na kahit puti, ayaw ko na talaga. Ayaw ko na. So, yun. After I think 1 month and 3 weeks, yun. Nag-send na naman si Mel ng message. Sabi niya, Margie, are you available? Can we meet? Just like we talk, just like a friend. And then can we go to the beach? Just we walk, just relaxing, walking. Oh, sabi ko, Mel, can you do something for the other woman? Not me. I am busy person. I have a kids. I need to concentrate my kids. Yun ang sabi ko sa kanya. Sabi niya, just give me time. Just give me time, just like 5 minutes. Sabi ko, kahit 1 minute, wala akong time sa'yo. Ganyan ako kay Mel dati. Grabe talaga yung ko. Gusto kong, ayaw ko rin siya i-block. Kasi, mamimiss ko si Ate Iba. Gustuhin ko mang pumunta doon na bisitahin si Ate Iba. Ayaw ko kasi andun si Mel. Ayaw ko talaga. Ewan ko, basta ayaw ko. Nag-decide kasi ako na ayaw ko na talaga. Kahit puti, ayaw ko na. Happy na ako sa mga anak ko. Happy na ako kay Jeremy, si Randall na kasama ko. Kahit wala si Honey. So, after
2 months na yun, 2 months. Pinagtaguan ko si Mil for 2 months. See? Filipina style. Minsan nga sabi natawa ako, parang virgin to parang pakipot-kipot pa. Pero wala, hindi ko plano pakipot-kipot. Kasi to the point, ayaw ko na talaga that time. So nangyari, sabi pa naman ni Honey that time, Ma'am, sabi ni Honey, are you okay? Sabi ko, I'm okay, Honey. So, wala talaga akong sinabi ni Honey. So, 2 months na yun. After 2 months, Saturday time, parang na-bored na rin ako. Na-feel ko yung bored. So, ang nangyari, sinabi ko kay Connie, si Connie naman malaking tulong sa akin. Every time kinikare ko si Connie, patulog-tulog yung dating ko. Pag natulog si Connie, natulog din ako. So malaking tulong. Kahit nag-work ako pang gabi, daytime, matutulog kaming dalawa ni Connie. Matutulog kami. Yun ang style. Malaking tulong yun si Connie sa sa work ko, na kinikare ko siya. Matutulog kaming dalawa. So, I think that time na nag-send si Mel sa akin ng message 4 o'clock afternoon time. Sabi pa niya, doon na, start na yung board ko. Mga 4 o'clock, 3 o'clock, start na yung board ko. Kasi di ba 11 hours. Relax yung trabaho, pero hirap hintayin yung time na makauwi ka na. So nangyari, meron akong natanggap na message. Sabi niya, where are you, Margie? Sabi ko pa naman, why? Ibang tama, why? What do you want? Sabi pa naman, I want to see you now. Sabi ko, wow, parang military to I want to see you now. So sabi ko sa kanya, you want to see me? Sabi ko, sige. Magkita tayo sa bahay na doon ako tumira para mag-usap tayo. Ang reason ko na inaalaw ko si Mel na magkita kami para malaman niya lahat kung sino ako. Para i-give up niya ako. Yun ang reason. Hindi yung reason na ini-entertain ko siya para malaman niya lahat kung sino ako. So that time, nagpaalam ako sa may-ari ng bahay. Siyempre naman, respeto sa may-ari ng bahay. Na mayroong visitors na bisitahin ako na mag-usap lang kami. So, inaalaw naman ako kasi nagpakatotoo naman ako, di ba? So, nangyari, nagkita na kami, nauna si Mel sa bahay. Sabi ko. So, pinapasok ko siya, nag-usap kami. Natawa din ako kasi nalimutan yung oras. 8 o'clock ng gabi, nag-usap kami. Natapos yung pag-uusap namin 5 o'clock in the morning. Parang mga bata, parang kilig-kilig moment, bata pa. Pero sinabi ko na sa kanya kung sino ako, anong pagkatao ko, lahat-lahat. Pero si Mel, ayaw sumurrender si Mel. Sabi pa naman niya, no, I don't want to give up you. So parang lalaki yung dating ko, ako yung nag-decide. Sabi ko, Mel, okay. Ayaw mo kong give up, kawawa ka nito. Sabi ko, ako yung mag-decide. Kung mag-click yung relasyon natin, okay, tuloy. Pero pag hindi mag-click, I'm so sorry. I-block kita. Ba't mo ako i-block? Ayaw ko yung mag-text ka sa akin, Margie, I miss you. Margie, a lot of alibi. Oh, no way. Sabi ko ng ganyan. So, ang nangyari, tuloy, si Mel ginawa ang lahat. Mga bata, ginawa niya ang lahat sa mga bata na naging friend niya. Kinikare niya si Jeremy. Lahat ginawa niya. Gumawa din siya ng paraan na makaalis kami sa bahay na yun. Kasi nag-rent kami ng 2 room. Isa sa akin, kay Randa si Jeremy. Kasi sabi niya, ang reason niya, gusto ko sama-sama na tayo. Gusto ko legit. Iba yung tama niya. Legit. Sabi niya, legit. Gusto ko malaman ng mga tao, legit, na buo tayo. So, tinanggap ko yun si Mel. Hindi ko malimutan talaga yun. January. Nag-usap kami January 22. And then, until morning na kasi yun, 23. So, tinanggap ko siya. Pero without love pa yun. Para lang matapos to yun, yung deal na yun. Kung mag-click tayo, di go. Pag hindi, di goodbye. O yun.
23, January 23, 2023 yun. 2023. Iba yung tama yung 23. Pinanganak ko si Honey, May 23. Kasi April 28 ako. So yun. Nako, gumawa talaga. Pag lalaki siguro yung in love sa'yo, gumawa kahit anong mangyari, ipaglaban ka. So that time, tuloy. Nag-work ako, malaking tulong si Mel kasi tumanggap na ako ng work panggabi. Sinusuportahan ako ni Mel, lahat-lahat ng gusto ko andun si Mel, support. Mga bata, kinikare, hatid, sundo, hanggang April 28, birthday ko, sabi niya, meron akong surprise sa'yo. Sabi ko, bakit? So dinala niya kami kasama ng mga bata. Dito kami nakatira. Gusto niya buo. So merong pagka-Pilipino na attitude si Mel na nakita si Honey kasi first time namin yun na kumain sa labas kasama mga bata, nag-video call kami ni Honey. Meron siyang Filipino na style na hindi nagawa sa iba, na pag nag-order, inuna niya, tinanong si Jeremy, what do you want? Then Randall, ako, huli siya. Yung nakaupo na kami, dumating na yung order namin, tumayo yan si Mel, ibigay yung order para kay Jeremy, kay Randall, akin, Lasia. Nakita ni Honey kasi nakatingin si Honey sa amin, naka-video call kami that time, sabi ni Honey, ayan, yan hinahanap ko na lalaki para sa iyo, ma'am. So, hindi, yung parang tawag nito, siguro pag destiny, it's happened to you, mangyayari, di ba? Walang akong ambisyon na pumunta dito. Destiny. So, si Mel never nagbago until now. Saludo ako kay Mel. Malaking tulong sa akin na kahit nagtrabaho ako ng 12 hours, 11 hours, andyan siya para sa mga bata. Pagdating ko sa bahay, yun, pinakain na niya ng mga bata. So, ako pa relax lang. Yun ang love life namin ni Mel. Kaya nga, sabi ko, never ko to na-feel sa buong buhay ko na ganito. Kahit awayin mo pa si Mel, wala kang magawa. Ipaglaban ka pa rin niya. Kahit kausap ko, ilang beses ko kayo kausap, kahit sinong kausap ko, hindi ako sinaway ni Mel. Tama na, wala kang time sa akin. Si Mel, nakafocus sa pamilya sa amin. Si Mel, tennis player, number 1 dito sa Port St. Lucie sa age niya. Pero after sa tennis niya, uuwi agad yan sa bahay para i-care mga bata. Kasi nag-work ako. Kasi nauna siyang uuwi. So, yan. Pag ipaglaban ka sa isang lalaki, gawin lahat. So, happy. Happy kami. Walang stress. So, yun ang love life namin ni Mel. Salamat. Thank you, idea. Saksak Sinagol team. Never ko itong malimutan sa inyo itong idea na to. Salamat. God bless.